Magandang gabi po sa lahat ng mga kapanood ng kapwa ko tao, no? Ang lahat po ng glory po ay kay God na banal, ng Diyos ng Biblia. Ang lahat po ng glory ay sa pangalan ng Panginoon Kristo na anak ng Diyos na pinupuri ko na God ng buhay ko na nagligtas sa akin. Ang lahat ng kapurihan ng glory po ay kay God na nasa kare niya sa trono niya sa langit, sa Diyos ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, ng Israel na buhay. Thank you God. Sa inyo po ang glory lahat na pinupuri ko kayo sa pag-share ng gospel nyo dito. At ito po, may Bible po akong dala. Bible ko po ay King James Version. Yan. So, mga viewers, hindi ko po kailangan ng papuri glory. Sa Panginoon lang po lahat. At biyaya lang po ng Panginoon, magamit po ako, ma-share lang. Sa awa lang po ng Diyos lahat yan. And then, ngayon po, yung pag-aaralan natin ay yung salvation is a free gift of God. Okay? At ang kaligtasan po ay regalo po ng Diyos. Walang bayad, hindi mo kailangang pagtrabuhan. Binibigay ng Diyos sa atin ng libre, walang bayad. At mga viewers, ang dahilan po ng Christmas, kung bakit mayroong Pasko, may Christmas, because isang beses sa bahay ni David, no? Dumating ang tagapagligtas. Christ the Lord, the Savior, Jesus Christ, the Son of God, Jesus Christ of Nazareth, King of the Jews. My God, my Messiah, my Savior. No? Dumating doon sa bayang Israel. Basahin po natin yan. Ito. So, yan. Ito. Acts chapter 2 po. Verse 10 to 11. Sabi po dito, and the angel said unto them, fear not, for behold, I bring you good tidings. Wait lang po, ulitin natin po. Luke chapter 2, verse 10 to 11. Sabi po dito, and the angel said unto them, fear not, for behold, I bring you good tidings of great joy, which shall be to all people. Verse 11, for unto you is born this day in the city of David a Savior, which is Christ the Lord. Nakita niyo po yon? Sabi po sa verse, yung mga angels, sinabi ng mga angel doon sa mga, kwento po to ng mga shepherds, na nagpakita mga angel doon, yung mga angel ni God, nagpakita doon sa mga shepherd, na sinabihan, huwag kayo matakot, meron akong magandang balita sa inyo na ikagagalak nyo sa lahat ng tao, no? Sapagkat sa inyong bayan, isisilang ang tagapagligtas, yung Savior, which is Christ the Lord, no? For unto you is born this day in the city of David, David, a Savior, which is Christ the Lord, no? Sa bahay ni David po, isisilang ang tagapagligtas, yung Savior, yung God, yung Diyos, magkakataong tao. Ang pangalan niya ay Jesus Christ of Nazareth, no? King of the Jews, the Son of God, Messiah, Christ, Savior, no? Full of grace and mercy and love and truth and peace, no? So, mga viewers, ito ang dahilan kung bakit may Pasko. Isang beses lang isinilang ang tagapagligtas sa mundong ito. Napakagandang regalo. Yan ang dahilan po kung bakit may regalo. Basahin po natin yung paraanan niya po. Romans chapter 6 verse 23. Ito, basahin po natin, no? Basahin natin yung whole verse. Huwag po na tayo magtitira. Salita po yun ng Diyos. Romans 6:23, sabi po dyan, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. So, nabasa po natin sa verse, total, nandito na din tayo mga viewers. Sabi po ng unang binasa natin verse, sabi ni God sa salita niya, sa Bible, for the wages of sin is death. Sabi ni God po, mayroong bayad sa kasalanan. Sabi ni God, at ito ay kamatayan. Yan ang tinutukoy po ni God, kamatayan. By the way po, sa lahat ng mga kapanood po nito, sa biyaya lang ng Panginoon, sa Panginoon ng glory po, no?
Lahat po tayong mga tao sa buong mundo nito, kasama po ako, lahat po tayo ay makasalanan sa harapan ng Diyos. Nagkasala sa Diyos, hindi perpekto, kahit anong buti bait pa natin, tuwid, no. Lahat po tayo makasalanan sa harapan ng Diyos, marumi, nagkasala, may sablay, may mali, nagkakamali, lahat tayo. Ano? At sabi ni God, dahil makasalanan tayo sa harapan niya, ang sabi ni God po, mayroong bayad sa kasalanan, ito ay kamatayan. Ang tinutukoy po ni God na kamatayan po, mga viewers, dalawa po yan. Yung tinutukoy ni God na kamatayan, una, physical death. No? Mamamatay tayo physical. Alam niyo po, simula nung kainin nila Adan, Eva, yung pinagbabawal na prutas sa Garden of Eden, doon namatay ang tao. Sabi kasi ni God, no? Kila Adan, Eva, oras na kainin niyo yun, yung pinagbabawal na prutas, mamamatay kayo. Dalawang tinutukoy ni God na kamatayan po doon. Yung una, mamamatay silang physical. Dahil sa kasalanan, yun ang kabayaran, mamamatay tayong physical. Kaya pumasok ang kamatayan sa mundo. Na dapat po talaga, hindi mamamatay ang tao, forever buhay. Pero dahil sumuway sila dan Eva sa Diyos, ngayon namamatay ang tao sa buong mundo. Physical. No? Kaya, even kahit anong yaman, talino, galing mo, mamamatay po tayo. Kahit ako mamamatay. One day, mamamatay. Lahat tayo. No, yun ang dahilan. Dahil sumuway yung dalawang yun sa isang utos ng Diyos na pinagbabawal. Ang kainin yung pinagbabawal na good and evil. Sumuway sila sa utos ng Diyos. Ngayon, ang naging kabayaran nun, mamamatay ang tao. Damay-damay po tayo. Kaya hanggang sa huling generation na to na end times ng mundo. No? Damay-damay po tayo mamamatay. Lahat po tayo mamamatay. Yun po ang katotohanan. No, physical, mamamatay po tayong lahat. Yun ang bayad sa kasalanan, sabi ng salita ng Diyos, physical. At hindi lang po yun, yung pinaka-terror pa po, yung pangalawang kamatayan, ito po yung mapapahamak yung kaluluwa natin sa wala hanggang impyerno. Yun yung parusa ng Diyos sa atin sapagkat tayo makasalanan sa harapan ng Diyos, nagkasala sa Diyos na perpekto. Yun ang hatol ng Diyos sa atin. Doon pa tayo papunta. No, panamatay tayo ngayong araw na to. At yun yung kagagawa nila Eva yun, Adan, damay tayo, mapapamak pa doon sa impyerno. No? Yun ang nakakatakot po. At ako sa inyo mga viewers, magiging honest. Takot na takot din ako mamatay. Ano? Pero, buti na lang, merong hope, pag-asa, victory. Merong Savior. Jesus Christ, the Son of God, King of the Jews, Messiah Christ, Christ the Lord. Merong pag-asa. May hope na hindi ka na langang matakot sa kamatayan. Di ba? So, yun. So, mga viewers, no, nakita natin, sabi ni God sa Bible, no, makasalanan tayo papuntang impyerno. Pero merong pag-asa para tayo maligtas sa impyerno. Gumawa ang Diyos ng daan sa kaligtasan. Di ba? Kaya yung binasa natin verse, basahin ulit natin yung Romans 6:23 po. Sabi ni God, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. So sabi ni God po, meron siyang regalo sa atin. Buhay na walang gan. Ano? Regalo ng Diyos sa atin. Matatagpuan sa ating Panginoon Kristo. No? Ang regalo po ni God sa atin, si Jesus Christ po, the Son of God, yung regalo sa atin ng Diyos na eternal life, buhay na walang gan, kaligtasan. Para maligtas tayo dun sa impyerno, kamatayan. No? Yun yung regalo po ng Diyos sa atin. No? Yun yung magandang balita po. Na ano po, biyaya po ng Diyos, paunawa po sa inyo, no? No, kapangyarihan ng Diyos lahat lang. So, kilisin po kayo ng banal na spirito ni God, yung puso isip niyo po, no? So, yun po. Ngayon, para maano nyo din po, by the way po, si Jesus Christ po na anak ng Diyos, namatay po sa krus ng Kalbaryo. No? Binayaran niya ang ating kasalanan doon sa krus ng Kalbaryo ng dugo buhay niya. At nilibing siya at muling nabuhay sa ikatlong araw. No? Ang binayaran ng ating sala. Ano? Ang finish work niya. Kaya siya nag-sacrifice doon sa krus po. Binayaran niya yung penalty, punishment natin, yung kasalanan. Ang kabayaran ng kasalanan po, kamatayan eh. Ang tinutukoy po ni God na kamatayan doon, sa impyerno, yun ang parusa ng Diyos sa atin. Yun ang binayaran ni Jesus. Yung penalty ng sin, binayaran ni Jesus yung pagpunta natin sa impyerno. Yun ang binayaran niya doon sa krus ng Kalbaryo. Ng death, burial, resurrection niya. No? Sa cross of Calvary.
Yun nung binayaran ni Jesus, no? Doon sa krus para iligtas tayo sa impyerno habang buhay. Kaya siya nagsuffer doon. Kaya nabuhay siya sa ikatlong araw. Kasi, ibig sabihin nun, fully paid na, finish work na, paid na, bayad na ang kasalanan. At ito pa, nabuhay siya sa ikatlong araw bilang Panginoon Diyos. Nabuhay ang Panginoon Diyos ng ating Panginoon God, ng ating Diyos. Sa ikatlong araw, binuhay siya ng Diyos sa mga patay. Si Jesus. Kaya tayo din pag namatay, muli mabubuhay kasama ng Panginoon Diyos sa langit. O, di ba? Yun ang kagandahan po dito. Yun yung magandang regalo ng Diyos. Binayaran ni Jesus yung kasalanan mo doon sa krus ng Kalbaryo. No, binayaran niya. Binayaran niya. Ng dugo buhay niya. No? Yung penalty, yung parusa. Yung guilt, shame, takot, fear, sa kamatayan, binayaran niya lahat. Kaya yan, binayaran ng Panginoon Jesus doon sa krus ng Kalbaryo. Para sa atin. Ganun tayo inibig ng Diyos. Binayaran ni Jesus lahat ng kasalanan doon sa krus ng Kalbaryo. No? At nabuhay sa ikatlong araw. Para hindi na tayo matakot pa sa kamatayan. Para ipakita doon sa atin na pag tayo din namatay, sa langit uuwi. Sa piling ng Diyos. Paano po? Sa mga tumanggap lang sa Panginoon Kristo na ating Panginoon tagapagligtas Savior God ng buong puso. No? Sa mga tao lang na nagsisi ng buong puso at inamin sa Diyos na siya ay makasalanan. Hindi kayang iligtas sa sarili doon sa impyerno. Tumingin ng tawad sa Panginoon sa lahat na ating nagawang kasalanan. At the same time, tayo ay change of mind, manumbalik sa Diyos. No? At dito natin tanggapin ang Panginoon Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas Savior God natin ng buong puso. Tanggapin po natin ng buong puso ang Panginoon Kristo bilang sariling tagapagligtas. Tanggapin po natin ng buong puso ang Panginoon Jesus bilang Panginoon natin, sariling Panginoon natin at tagapagligtas Savior God natin ng buong puso natin. At tanggapin natin ng buong puso po na may pananampalataya pagtitiwala ang Panginoon Kristo. Tanggapin natin po ng buong puso yung ginawa po ng Panginoon Kristo sa krus ng Kalbaryo na binayaran niya ating sala doon ng dugo buhay niya, ang pagkamatay pagkalibig niya ng buong puso natin. At anong po mangyari? Saved na. Pag tinanggap niyo yun. Kung tatanggapin niyo po mga viewers yung ginawa ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo na magligtas sa atin. No? Namatay siya doon, nilibing at muling nabuhay sa ikatlong araw. Nag-shed ang blood niya doon para sa atin, sa ating mga kasalanan. Yun ang tatanggapin natin ng buong puso. Pag tinanggap mo yung finish work ng Panginoon Jesus, yung gospel niya, yung death, burial, resurrection niya, no? Nag-suffer siya doon, dumanak ang dugo niya, binayaran niya ating kasalanan. Pag tinanggap natin ng buong puso na binayaran ng Panginoon Jesus ang ating mga kasalanan doon sa krus ng Kalbaryo, yung death, burial, resurrection niya, muling pagkabuhay niya, no? Tinanggap natin yung finish work ni Jesus sa krus ng Kalbaryo, ligtas na tayo. Ganun lang po siya kadali. Yun ang biyaya po ng Panginoon sa atin. Tanggapin lang natin ng buong puso. May pananampalataya pagtitiwala. Kasama na din po kasi sa pagtanggap, yung buong puso na kayo doon, nagtiwala sa mampalataya sa Panginoon Jesus. Oo. Pero, maganda din po yung sama-sama na yung lahat. Di ba? So, yun ang gandang mensahe ng Panginoon. So, ngayon po, mga viewers, magpa-pray tayo sa Diyos ng isang pagsisisi at pagtanggap sa Panginoon. At tayo pipikit, ang Diyos po ang magligtas sa atin. No? Tanggapin lang po natin yung finish work ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo, yung gospel niya. At ano mangyari sa atin doon? Ligtas na. Naligtas tayo. Naligtas po tayo dahil sa ginawa ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Yun po yun. So pray tayo. Pray po tayo. Amang Diyos na banal, na makapangyarihan sa lahat, inaamin ko po amang Diyos na banal ng buong puso ko po na nagpapakumbaba na ako po'y makasalanan at humingi po ako ng tawad ng buong puso sa inyo. Nagsisisi po ako sa lahat ng nagawa kong kasalanan po sa inyo. Tamang Diyos na banal, nagsisisi po ako ng buong puso ko at change of mind. Manunumbalik ako sa inyo ng Panginoon God ko. At ngayon po, Lord Jesus Christ, tinatanggap po kita, Panginoon Jesus, by faith na nagtitiwala ako ng buong puso ko. Tinatanggap kita, Lord Jesus, by faith, bilang sariling Panginoon ko, Lord Jesus, at tagapagligtas Savior God ko ng buong puso ko. At tinatanggap ko by faith na nagtitiwala ako ng buong puso ko, Lord Jesus, na binayaran niyo po ang aking kasalanan doon sa krus ng Kalbaryo. Ang pagdanak ng dugo niyo, pagkalibing niyo at muling pagkabuhay. Tinatanggap ko, Lord Jesus, yung finish work niyo sa krus of Calvary, yung gospel niyo po, yung death, burial, resurrection niyo,
na binayaran niyo ang aking kasalanan doon ang dugo buhay niyo, na niligtas ako ng ginawa niyo sa krus ng Kalbaryo. Tinatanggap ko, Lord Jesus, ng buong puso ko, yung finish work niyo sa krus ng Kalbaryo, yung death, burial, resurrection niyo, na magligtas sa akin ng buong puso ko. Salamat po, Lord Jesus. I accept you, Lord Jesus, bilang sariling Panginoon ko, tagapagligtas, Savior God ko ng buong puso ko. At yung finish work mo sa cross of Calvary. Salamat po in the name of Jesus Christ na aking pinupuri tinatas. Amen. Okay? So mga viewers, tandaan niyo po to. Kung totoo niyong tinanggap ang Pay ni Jesus bilang sariling Panginoon, tagapagligtas, Savior God niyo ng buong puso niyo, no? Tinanggap niyo si Jesus buong puso niyo, pinagtiwalaan niyo, at tinanggap niyo yung ginawa ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo, na binayaran niya ang ating kasalanan doon, ang dugo buhay niya, na namatay siya doon, nilibing at muling nabuhay sa ikatlong araw. No, yung finish work niya sa krus ng Kalbaryo, tinanggap natin yun ng buong puso, yung gospel niya, yung death, burial, resurrection niya. Save na tayo nun. Sa kasalanan, kamatayan sa impyerno. Doon na tayo naligtas. Habang buhay, hindi na tayo doon mapapahamak. At mga viewers, pag namatay tayo, muli tayo mabubuhay. Makakasama natin ang Diyos sa piling niya sa langit. Kasi nabuhay ang Panginoon Jesus sa ikatlong araw, na ating God Diyos. Ano? Hindi siya patay na Diyos na pinaglilingkuran ko. At tinanggap niyo, mga viewers. Kaya pag tayo namatay, muli tayo mabubuhay. Kaya, yan ibig sabihin yan. Tinanggap niyo ang gospel ng Panginoon Jesus, yung death, burial, resurrection niya, ligtas na kayo nun. Saan po? Sa kasalanan, kamatayan, impyerno, naligtas tayo doon. At kapag namatay tayo sa daigdig na to, muli din tayo mabubuhay kagaya ng Panginoon Jesus. Kasi nabuhay siya sa ikatlong araw na ating Panginoon God. Binuhay siya ng Diyos sa mga patay. Pag tayo din namatay, muli tayo mabuhay sa langit uwi. Yan ang pangako ng Diyos sa mga tumanggap sa Kanya. At nanampalataya sa Panginoon Jesus. Ligtas na. Basahin po natin yung mga verse, no? Hindi ko po gawa-gawa, no? Basahin muna po natin yung tatagsagat lang po na Romans chapter 10 verse 9. Ito, basahin po natin. Romans chapter 10 verse 9 po, basahin natin. That if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus, and shall believe in thy heart that God hath raised him from the dead, thou shalt be saved. Sa Tagalog po, mga ka-viewers, kung iyong ipapahayag ng iyong bibig na si Jesus ay Panginoon, at buong puso kang sasampalataya, magtitiwala, ano po? Magbibilib, tatanggap sa Panginoon Jesus na yung Savior God ng buong puso. No, buong puso kang sasampalataya, magtitiwala sa Panginoon Jesus ng buong puso mo, no, na binuhay siya ng Diyos sa mga patay. Ang sabi po ni God sa Bible, ano ang sabi po ni God sa Bible? Thou shall be saved. Saved ka na. Sabi ng Bible, tinanggap po natin ang Panginoon Jesus nating Savior God ng buong puso, at ikinumpes po natin si Jesus ang ating Panginoon, at buong puso po nating sinampalatayan ang pinagtiwalaan ng Panginoon Kristo po na anak ng Diyos. No? At pinagtiwalaan natin, nagbilib tayo ng buong puso, no? Binuhay ang Panginoon Jesus, no? Ng Diyos sa mga patay. Sabi ni God, save na tayo. Save na tayo sa kamatayan, sa impyerno. Save na tayo sa kasalanan. Binayaran na ang kasalanan mo, pinatawad ka na ng Diyos. Nilinis ka na ng Diyos sa kasalanan mo sa dugo ng Panginoon Jesus. Sa mga guilt, shame mo, at takot mo, fear mo. Yan yung finish work ng Panginoon Jesus. At tandaan nyo pa yan, mga viewers, pangako po yan ng Diyos sa atin. Ligtas na po ako dahil sa finish work ng Panginoon Jesus sa gospel. Yung death, burial, and resurrection ng Panginoon Jesus, yun ang tinanggap ko. Kaya ako naligtas sa walang hanggang kamatayan sa impyerno sa kasalanan. No? At sa shame, guilt, at takot. Naligtas ako nito ng gospel ng Panginoon Jesus. Paano po tayo naligtas? Sa lang sagot, naligtas tayo dahil sa gospel ng Panginoon Jesus, ang death, burial, and resurrection ng Panginoon Jesus, na tinanggap natin ng buong puso, na biniyaran ng Panginoon Jesus ang ating kasalanan sa krus ng Kalbaryo, ang dugo buhay niya. Tinanggap mo yun ng buong puso, save ka na. Yan po sabi ng Bible. Hindi ko po sabi. Diba? Naligtas lang po tayo sa gospel ng Panginoon Jesus. Paano tayo naligtas? Sa gospel lang ng Panginoon Kristo. Naligtas tayo sa finish work ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo. In death, burial, and resurrection niya. Pag-shed ng blood ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo, doon lang tayo naligtas sapagkat binayaran ng Panginoon ang ating kasalanan. Pag tinanggap mo yun ng buong puso,
na binayaran ng Panginoon ang iyong kasalanan doon sa krus ng Kalbaryo, ng dugo buhay niya, namatay siya, nilibing at muling nabuhay sa ikatlong araw, tinanggap mo yun ng buong puso, yung finished work ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo, at tinanggap mo ang Panginoon bilang sariling Panginoon, tagapagligtas, Savior, get mo ng buong puso mo, save ka na. Sabi po yun ng Bible. At yun ay tinatanggap ko na ng buong puso ko. Kaya sabi ng Bible, save na ako. Di ba? Glory to God yan, no? So, mga viewers, dagdagan pa natin ito. Ang tumanggap po sa Panginoon, mga ka-viewers, ito pa mangyayari. John 1:12. John 1:12 po. Basahin natin John 1:12 po. But as many as receive Him, to them He give power to become the sons of God, even to them that believe on His name. Mga viewers, sabi dito, sino mang tumanggap sa Panginoon po, ay binibigyan na ng karapatan, kapangyarihan maging anak ng Diyos. Kaya para lang ito sa mga nag-believe sa pangalan ng anak ng Diyos. Kaya mga viewers, tinanggap niyo si Jesus Savior God nyo ng buong puso nyo, pinagtiwalaan nyo ng buong puso, no? Sabi ng Bible, anak na tayo ng Diyos. Sabi ng Bible po yan, yung tumanggap sa Panginoon na kanyang Savior, nanampalataya, nagtiwala sa Panginoon, no? Bilang sariling Panginoon, tagapagligtas, Savior God niya, pinagtiwalaan mo yung finished work ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo, no? Nabinayaran ng Panginoon yung kasalanan sa krus ng Kalbaryo, ng dugo buhay niya, ang pagkamatay, pagkalibing at muling pagkabuhay niya, ang finished work niya. Ang sabi ng Bible, tinanggap mo yung gospel ng Panginoon, yung death, burial, resurrection ng Panginoon, ang pagkamatay sa krus, ang pagkalibing at muling pagkabuhay. Sabi ng Bible, anak ka na ng Diyos. Di ba? Yun po yung magandang balita, ang magandang regalo ng Diyos sa atin. Okay? At dito ko natatapusin sa isang verse. At ito din mga viewers, ang kaligtasang bigay ng Diyos, dahil regalo yan, hindi na natatanggal. Forever na yan sa'yo. Hanggang sa huling hininga ng buhay natin. Pag tayo namatay, hindi na natatanggal. Forever na yan, nasa iyo. Bakit ko po nasabi? Basahin po natin, dadagdag lang ako, John 3:16. Ito. Sabi po dito, John 3:16, For God so loved the world, that He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him should not perish, but have everlasting life. So mga viewers, yung sumampalataya, nag-believe sa Panginoon Kristo na anak ng Diyos. Yun, nakalagay dito eh. Tinanggap mo si Jesus Savior, sinampalatayan mo siya, na anak ng Diyos, Panginoon mo. Sinampalatayanan mo, pinagtiwalaan mo ang Panginoon, yung finished work niya sa krus ng Kalbaryo, yung death, burial, resurrection niya. Ang pag-shed ng blood ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo, sinampalatayanan mo yon, na binayaran ng Panginoon yung kasalanan mo sa krus ng Kalbaryo, ng dugo buhay niya, na namatay siya, nilibing at muling nabuhay sa ikatlong araw. Binayaran ng Panginoon, finished work na sa krus of Calvary. Anong sabi po ng Bible? Ibuhay na walang gana tayo, everlasting life, save na. Tignan nyo but have everlasting life. Yung everlasting life yan, eternal po yan. Everlasting life yan, habang buhay. So habang buhay ka ng ligtas, di ka na mapapahamak sa impyerno, sa langit ka na pupunta pag namatay. Save ka na forever, habang buhay. Yan ang ibig sabihin ng everlasting life. Kaya ang everlasting life po, hindi niya natatanggal. Kaya dito sinabi din, hindi ka na mapapahamak, pero saan po? Doon sa impyerno. Doon ka na hindi mapapahamak habang buhay. Yung sumampalataya, tumanggap sa Panginoon na kanyang Savior, God, no? Anong sabi ng Bible? May eternal life ka na. Hindi ka na mapapahamak. Ito ang pangako ng Diyos sa atin, yung John 3:16 po. So dito pa lang, matinding yaman na po ito na binigay sa atin ng Diyos. Diba? So, tapusin ko na lang po sa isang last verse. Last verse na lang po, Ephesians 1:13 po. Ephesians 1:13, ito na lang. Ephesians 1:13 po. Sabi dito, in whom you also trusted, after that you heard the word of truth, the gospel of your salvation. In whom also after that you believe, ye were sealed with that Holy Spirit of promise. Mga viewers, sabi dito,
in whom you also trusted. Pinagtiwalaan mo. After that, you heard the word of truth. Nung narinig mo yung salita ng Diyos, yung katotohanan. Sino po yun? Si Jesus Christ po yung katotohanan, yung anak ng Diyos, kaligtasan, way of salvation, Savior God. No? Siya yung truth, word of God. Napakinggan mo. Sabi dito, the gospel of your salvation. Yung gospel ng Panginoon ay yung kaligtasan. No? The gospel of your salvation. No? Yung gospel ng Panginoon, yung of your salvation, yung salvation mo, yung gospel ng Panginoon Jesus, yung kaligtasan mo. Naligtas ka doon sa gospel ng Panginoon Kristo. Yung gospel po ay yung death, burial, and resurrection niya ng Panginoon Jesus. Napako siya sa krus. Nag-shed yung blood ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo para sa ating kasalanan. Binayaran niya. Tinanggap mo yun. Na binayaran ng Panginoon yung kasalanan mo sa krus ng Kalbaryo. Ng pagkamatay, pagkalibing niya at muling pagkabuhay. No? Tinanggap mo yun ng buong puso. Yung gospel ng Panginoon Kristo. Tinanggap mo yun ng buong puso. Na niligtas ka ng gospel ng Panginoon Kristo. Yung death, burial, and resurrection niya. Yung finish work niya sa krus ng Kalbaryo. Tinanggap mo yun. Na binayaran ni Jesus yung kasalanan mo sa krus ng Kalbaryo. Yung dugo buhay niya. So, ano sabi ng Bible? Dito, natanggap mo kaligtasan, salvation, naligtas ka dahil sa gospel ng Panginoon Jesus. Naligtas ka sa gospel ng Panginoon Jesus doon sa kasalanan sa impyerno. No? In whom also after that you believe. Yung napakinggan mo. In whom also after that you believe. No, yun. In whom also after that you believe. No, nag-believe ka. Nagtiwala ka. Sumampalataya ka. Tinanggap mo yung ginawa ng Panginoon Jesus sa krus ng Kalbaryo. In death, burial, resurrection ng Panginoon Jesus, tinanggap mo yun ng buong puso na nagtiwala ka doon. Tinanggap mo yun ng buong puso, in death, burial, resurrection ng Panginoon Jesus na magligtas sa'yo. Wala na iba. Tinanggap mo yung pininiwalaan mo, pinagbilib mo ng buong puso. Ano sabi ng Bible? Ito, you were sealed with that Holy Spirit of promise. Dahil tinanggap mo yung gospel ng Panginoon Jesus ng buong puso mo, si Jesus yung tinanggap mo Savior God mo, yung death, burial, resurrection niya, yung finish work niya sa krus ng Kalbaryo, tinanggap mo yun, pinagtiwala mo yun ng buong puso, pinagbilib mo yun, sinampalataya mo yun ng buong puso. Kung sabi ng Bible po, selyado na tayo ng Banal na Espiritu ni God, na promise niya sa ating mga puso buhay. Save na tayo. Diba? Forever yan. Hindi na natatanggal. Praise the Lord. Praise God. Biyaya na lang po ng Panginoon yan. Diba? So, yun yung mensaheng napakaganda po na napakinggan natin. So, naligtas lang po tayo mga viewers dahil sa gospel ng Panginoon Jesus. Yung death, burial, resurrection ng Panginoon Jesus. Yung finish work niya sa krus ng Kalbaryo na binayaran niya ating sala ng dugo buhay niya. Yun lang ang nakapagligtas sa atin. Dahil tinanggap mo yun at tinagtiwalaan, sinampalatayanan. So, sabi ng Bible, ligtas ka na. Dahil pinagbilib mo yun, ligtas ka na. And then, yung Banal na Espiritu ka na ni God sa puso mo. Yun yung magandang mensahe ng Panginoon, ng kaligtasan. At hindi na natatanggal. Forever. Silyado ka na ng Banal na Espiritu ni God. So, yun mga viewers. Doon nagtatapos yung ating video. At glory lang kay God lahat ng yan. Biyaya lang ng Panginoon po yan. Sa Panginoon ko lahat ibinabalik na kapurihan. Ako'y nating. Ba't binubos, pinagmamalaki ko at pinagyayabang ko lang yung ginawa ng Panginoon Jesus sa krus ng Kalbaryo na nagligtas sa akin. Yung gospel ng Panginoon Jesus. Yun lang po yung pagyabang nyo. Hindi po tayo naligtas sa ating sariling talino galing gawa. No. O bait. O reliyon. Hindi po yun ang nakapagligtas sa atin. Ang nakapagligtas lang, yung gospel ng Panginoon Jesus. Huwag po kayong aasa na yung sarili natin na magliligtas sa atin o mabuting gawa natin reliyon, pero talino galing o pagtulong sa iba. Hindi yan. Kaya lang naligtas ang isang tao po kung tinanggap niya at pinagtiwalaan yung gospel ng Panginoon Jesus sa krus ng Kalbaryo. Yung death, burial, resurrection ng Panginoon Jesus. Tinanggap mo yun ng buong puso. Binayaran ng Panginoon Jesus ang iyong kasalanan ng dugo buhay niya. Pinagtiwalaan mo yun. Tinanggap mo yun ng buong puso. So, ligtas ka na. Naligtas ka dahil sa gospel ng Panginoon Jesus. Sana sa inyo yung magandang mensahe ni God sa atin. So, bye-bye. By the way, I pray God will give you to understand it.
No? So, salamat. God bless you. Sa Panginoon lang lahat ng glory. Hindi po sa akin, nating ako. Salamat kay God, kay Jesus. Biyaya niya lang at sa Banal Espiritu ni God na gamitin lang ako. Biyaya niya lang lahat. Wala akong ipag-ayabang. All belongs to Him. The glory. To God. The Holy. The Diyos ng Biblia. Okay? So, bye-bye. See you.